Masyado na bang matahimik ang mundo mo? Kasi lagi ka na lang nagmumukmuk sa kwarto. Buong araw, nakakulong. Pag-check ng cellphone mo, wala man lang nakaalala na kumustahin ka. My God, parang selda lang no? Pag walang dumalaw, ibig sabihin, walang nakaalala. Ipaano naman yung nasa sementeryo? Kung kinalimutan ka na ni ex, mag-move on ka na. May iba na siya, hindi ka na mahal nun. May taong nagmamahal sa'yo. Dapat iniisip mo na walang nagmamalasakit sa'yo. Kahit alam mo namang meron. Maging praktikal sa sarili, hindi sa lahat ng oras ay may maaasahan ka. Sa mga plano mo, sa mga goals mo, o sa mga maliliit mong drama. Nag-open up lang naman ako eh. Gusto ko lang i-share, mailabas ko lang yung sama ng loob. Okay, fine. Kaya itigil mo ang pagpapanggap na ginawa nila o magalit ka kapag hindi nila ginagawa. Gawin mo ang mga magagandang bagay na kailangan mong gawin para sa iyong benepisyo. Tulad ng pagdarasal, para mapanatag naman ang loob mo, ilayo ka sa masakit na karamdaman at pagkakaroon ng mga espiritual na bagay. Pagdating sa pag-abot sa iyong mga mithiin, mas mahalaga ang disiplina kaysa pagganyak. Kung wala kang disiplina, hindi kailanman magiging tapat sa anumang bagay. Halimbawa, kung mataba ka at gusto mong pumayat, iwasan mo ang maraming carbohydrates. Pagkakaroon ng tamang diet. Kung gusto mo naman makapag-ipon, kailangan mong magbawas ng mga unnecessary na mga gastusin. Kung madalas ka nagpupunta sa Starbucks, iwasan mo muna magkape. Kung madalas ka kumain sa labas, magluto ka na lang kahit isang beses sa isang araw. Ikaw lang ang taong may kakayahang baguhin ang iyong buhay. Walang sino man ang maaring gawin niyon at walang halaga ang mga dahilan kung hindi mo magawan ng paraan. Ang pinakamadaling paraan upang baguhin ang iyong sarili ay baguhin ang mga bagay na ginagawa mo sa bawat araw. Kung alam mong hindi nakakatulong sa iyo ang ginagawa mo sa araw na to, mag-set ka ng ibang task. Don't get me wrong ha, pero kailangan mo talagang bawas-bawasan mo ang pag-scroll mo sa mga walang kwentang video na yan. Just practice na maaga kang natutulog para marami kang magagawa kinabukasan. In a simple task is very important na step by step mong ma-accomplish ang small practices. Diyan lang naman talaga nag-uumpisa ang succeed eh. One step into more than step, hindi mo na namamalayan, one step closer ka na. Kasi ginagawa mo na ang small practices na naghahatid sa'yo sa big amount of journey mo. Ang pinakamalaking banta sa iyong pag-unlad sa buhay mo ay hindi isang bagay at hindi ibang tao. Walang iba kundi ikaw. Dapat tayo maging aware dahil sa ayaw at sa hindi ay mangyayari at mangyayari. At magaganap ang ayaw nating mangyari sa ating buhay. Life is full of trials, regrets, and happiness. Tayong mga tao ay creators tayo ng iba't ibang klaseng emotions. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit mas marami ang nag-fail at takot na sumubok uli. Para maintindihan nyo ng mabuti, ikwento ko sa inyo ang kwento ni Abraham Lincoln bago siya naging presidente ng United States. Si Abraham Lincoln was born on February 12, 1809 in Kentucky, USA. Abraham ay pinanganak sa isang mahirap na pamilya. Kaya naman ay palipat-lipat sila ng tirahan. 1818, ang kanyang nanay pumanaw dahil sa labis na karamdaman. Taong 1828, ang kanyang kapatid na babae ay pumanaw rin at ang business niya ay nalugi. Sa taong 1832, tumakbo siya sa posisyon para sa lehislatura, ngunit hindi siya nanalo. At sa taong ito ay nawalan siya ng trabaho. At sa susunod na taon
1833 nanghiram siya ng pera sa kanyang kaibigan para makapag-start ulit ng business. Pero ito'y nalugi ulit. At sa taong 1834, tumakbo ulit siya sa posisyon para sa lehislatura. At sa taong ito ay nanalo na siya. Ang ganda ng taon niya at nais niyang pakasalan ang kanyang kasintahan. Ngunit sa taong 1835 ay pumanaw ito at nagdulot ito ng labis na pagkalungkot ni Abraham. Sa labis na pagkalungkot ay nagstay siya sa kanyang higaan na para bang bedridden na siya. Almost 6 months bago siya bumangon. At sa taong ito ay lumaban siya bilang speaker doon sa state legislature. Ngunit kasamaang palad ay natalo siya. 1840, lumaban din siya upang maging elector. Pero natalo na naman siya. Ibang kabiguan na naman ang kanyang naranasan. 1842, sa taong ito ay nagpakasal na siya at nagkaroon ng pamilya at 4 na anak. Ngunit ang 3 nito ay namatay at isa lang ang nabuhay. Taong 1843, tumakbo na naman siya sa Kongreso, ngunit siya ay natalo na naman. Nagwagi siya sa pagtakbo ulit sa Kongreso taong 1846 at siya'y nanirahan na sa Washington. Tumakbo siya para sa eleksyon sa Kongreso, ngunit natalo siya sa taong 1854 at 1858. Tumakbo siya para sa Senado, ngunit sa dalawang magkaibang taon na ito ay hindi siya ang nanalo. Ngunit sa taong 1860, Abraham Lincoln was elected as President of United States. Ang susi sa isang matagumpay na buhay ay namamalagi hindi sa kung ano ang alam mo, ngunit sa kung ano ang iyong ginagawa. Failure is just a stepping stone on the road of success. You can change the past, but you can still destroy your future if you repeat the mistakes. Nobody's perfect bro, but kung paulit-ulit ka na lang nagkakamali, ay mag-isip-isip ka na. Ang tagumpay ay hindi tungkol sa kung ano ang iyong nagawa. Ito ay tungkol sa kung ano ang iyong nagiging proseso. Get out of your comfort zone. Harapin mo yung mga bagay na pumipigil sa'yo para mag-succeed ka. Anumang bagay sa buhay na nagkakahalaga ng pagkamit ay hindi magiging madali upang makakuha. Ang success ay pinapaligiran ng mga obstacles. Kaya hindi lahat ng tao ay nakakakuha nito. Kailangan mo munang maranasan ang hirap, effort at matinding pag-aaral. Dahil dyan mo malalaman ang proseso sa matagumpay na tao. Obstacles is a good friend kapag natalo mo na ito. Sa kwento ng mga matatanda, bago mo makuha ang mutya ng bato, ay kailangan mo munang talunin ang halimaw na nakabantay nito. Kung di mo relate ang sinabi ko, you can ask yourself, kaya ko ba talaga? Isipin mo lagi na isang beses lang tayo nabubuhay sa mundo. Kaya kunin mo na ang nararapat sa'yo. Dahil ito ang katotohanan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. And please like and share sa videong ito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na at pindutin mo ang notification bell para ma-notify ka sa mga bagong video sa channel na ito. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na mga video.